para balikan natin. Sarah Akemi, thank you. You're there. Surprise. Okay. Verana Live Studio. Alright. Tekla and Lottie Vlog. Yun. Naging busy ako kaya medyo na late tayo. Marami din tayong naasikaso detail sa ating buhay. Okay. So, kahapon, ang dami nangyari. Wish balikan nga natin yung Senate na talagang ginang up si Mr. Morales. Napanood yun naman yung kanyang interview. But I'm grateful dun po sa lahat ng mga gustong magpaabot ng tulong kay Sir, kay Mr. Morales. Paki-email na lang ako dito sa ating Maharlika Network at protonmail.com para mag-guide ko kayo kung saan kayo pupunta. Ayan. Okay. So thank you so much in advance. So ngayon mga kababayan, kahapon ginang up siya ni Jinggoy Estrada. Then after that, napanood ko yung 6-minute na press ko ni Jinggoy Estrada na talaga namang wala sa hulog. Okay? Wala sa hulog kasi obviously, protektado niya si Marcos Jr. dahil sinasabi niya na talagang simula't simula pa lang daw na sinungaling daw si Morales kasi daw wala naman daw kay Francia itong pre-open authority to operate. Pero sabi ko nga, alam ng taong bayan, matalino kayo na kung sino ang sinungaling at kung sino nag-aakusa, sino nagsisira ng kredibilidad ni Morales, masira yung kredibilidad ni Jinggoy kasi nga siya ay convicted sa panunuhol o bribery noong January 24 to this year. Okay? Yan ay factual. Syempre, baka siyang susunod na hindi natin alam. Baka may offer sa kanya ang gobyerno para maging Senate President. Kasi actually, naulat ko yan dati. But ganun pa man, kitang-kita mo, talagang pinaniniwalaan niya ang sinungaling na si Francia. Dahil yun ang kanyang defense sa kay Marcos Jr. Ang defense ni Jinggoy, wala daw kay Francia yung pre-open authority to op. So again, sabi ko nga, yung utak niya hindi niya ginagamit kasi hindi niya naman naintindihan. Aminado naman siya na wala siya sa first hearing. So he was there intentionally to destroy the credibility of Mr. Morales. Pero ang totoo, siya yung na-destroy. Kasi binunga, hinalungkat ng taong bayan na siya ay convicted. Okay? Dito sa bribery at may mga kaso-kaso pa. So malinaw yan sa sikat ng araw. So huwag kayong mag-alala, huwag kayong maawa kay Mr. Morales kasi he's fighting for what is right. At natatalino naman kayo, di ba? Matalino pa kayo sa mga senador doon, pwede nyo nang palitan. Alright? So sinasabi dito ni Jinggoy na pinagbibintangan pa niya si Morales, sabi niya kasi wala doon kay Francia yung dokumento. Di siya yung nag-leak. So imagine mo, siya ang nag-leak, inaccuse. Actually, pwedeng, I don't know kung may immunity ba ang senador sa yun. Pwede siyang kasuhan That's harap-harapang pag-akusa kay Morales na si Morales ang nag-leak. Di ba? Harap-harapan sa pag-senador ka, pwede ka nang mag-akusa ng ganun-ganon na ikaw. So, di ba? Ang senador, sila gumagawa ng batas. Di ba? Sila dapat ay nasa gitna lamang. Imagine mo dun pa lang sa statement niya sa press conference o doon din sa Senado, ikaw ang nag-leak nang wala sa ang hurado ba, ang korte ba, pwede mong sabihin, hindi, ikaw pumatay ikaw ang gumorgor alam ko, yun ang nararamdaman ko, feeling ko, acceptable ba yan? Mamaya yun tungkol sa ano ba title natin? Kalahating milyon offer ni Mekos sa akin yun, kay Sas at saka kay Pebble sa Lakar. I'll talk about that later. Okay. So, hindi po pwede. Kaya ito nga, sabi ko nga, pero I think sabi ko nga, let's give Jinggoy the benefit of the doubt. Pero the way siya sumagot dun sa hearing, talagang, siya, kumbaga, he intend to gurgur. You know? He's intend to gurgur the character of Morales. Kasi sinabi niya, hindi siya nagbigay kay Francia, siya nag-leak. Kasi wala kay Francia Imagine mo, hindi niya kinross-exam itong sinungaling na Francia na napatunayan doon na umamin na nagkaroon talaga ng conversation si Dave Curioso, si Francia, at itong si Morales.
Pero actually, dahil matatalino kayo at gising ang taong bayan, you are very organic compared dito sa mga senador na mga pulpol. Mas nanaig ang katotohanan. Kahit paanong distrongkar ng... Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, napakalungkot lang ng yugto ng buhay ng Pilipino kasi ang mga senador ninyo, hindi man siguro lahat, senador, kongresista, ay kasabwat ng mga sindikato. Kasabwat ng mga manggugurgur, mangchuchukchak, pulburon and everything. Sobrang nakarating sa atin informasyon dito sa mekos-mekos na ito. But, well, again, punta ko tayo doon later. So, imagine mo, saan ka nakakakita ng senador na siya ay dapat namamagitan sa bawat panig? So, si Morales at syempre, yung mga involved, sila Marcos Jr. na nagmaang-maangan ng jutang ginamis na bangag, as a senator, hindi ka nagpapakita ng bias mo. And again, in fairness nakabawi si Senator Bato dun sa interview niya kay Karen Davila. Pinanood ko, hindi ko natapos, pero may part lang na sinulat ko na pwede nating pag-usapan later. So, as a Senado, tingnan niyo kung gaano kababoy ang Senado at ang Kongreso. Tapos honorable pa mga giatay, mga dishonorable. Kayo ang gumugurgur, mga taksil sa inang bayan. Ganun ba? Yung nagte-testify doon, sasabihin, ikaw convict, sigurado, ikaw. Di ba? Hindi ka pwede magsalita ng ganun. Bias ka. Ginudge mo na, kung kinonvict mo na siya ay gumurgor o siya ay nag-leak ng document. Ako, hindi naman ako nag-leak Pinost ko lang, leakage ba yun? Hindi naman ako nagdukot nun. Kasi gusto ko lang malaman ng taong bayan at gusto din ng mga taong random din na nag-message na malaman na may polboronic o bangag kayong gobyerno na si Presidente Marcos Cotinho na ngumingiwit at lahat-lahat, bobo pa rin kayo, syunga-syungahan pa rin kayo, mga jutang ginamis kayo, mga staksil, kayo ang numero unong kalaban ng bayan, mga tiwaling senador at kongresista, lahat ng mga nasa kawani ng gobyerno, mga yawa kayo. Imagine nyo, nalaman ko, may isang mekos-mekos nakasabwat saan? Nakasabwat ninyo? Ninyo. I'm not gonna say names, but not most, some senators and congressmen ay may kasabwat na mekos-mekos sa kidnapping, extortion, putapching, lahat. I'll talk about that later. Ang daming impormasyon na nakarating sa atin, mga kababayan, pero isa-isa lang. Na kaya kayo third world country, kaya kayo pahirap na palubog na palubog mismo ang mga kapulisang tiwali, ang mga senador na tiwali, mga kongresistang tiwali ay kasabwat ng mekos-mekos. Maraming mekos-mekos. Kidnapping, extortion, lahat, gurguran, pulburon. See? You expect na magkaroon ng pagbangon ng Pilipinas? Walang babangon hanggat hindi kayo kumikilos. Walang babangon hanggat kayo nagiging bulag, pipi at bingi. I'm telling you. Imagine mo, ano sabi ni Estrada? Sinungaling daw. Dahil may mga kaso-kaso. Siya nga, sabi ko nga, bribery, di ba? Ngayon, mga palangga, hindi daw ka panipaniwala. Malala siya, hindi ka panipaniwala. Siya ay convicted. Tapos sabi pa nga niya, si Morales daw ang naglagay ng pangalan ni Marcos, gusto lang daw idamay. Ang sabi ni Morales, kung gusto kong idamay, yan dapat nung election pa, 2016, 2022, di ba? I mean, during the election, I'm not sure kung sinabi niya 2022. Pero, nung 2016 pa, kung gusto niyang idamay, yan yung sinasabi ko na mga senador na hindi gumagamit ng utak. Di ba? Na ang neurons ay wala na, kalahati na lang, kaya neuro na lang. Ang sabihin mo si Morales ang naglagay, kung gusto niya i-destroy si Marcos, dapat 2016, 2022, nag-ingay-ingay na sa dyan. Pero dahil hindi nga nagre-review, sa dami-dami niyong staff, hindi niyo utusan, i-transcribe yung mga yan. May mga app na ngayon for transcription. Ang daming app to transcribe. Kung ayaw niyong manood, dahil tamad kayo, dalaway niyo gawin ng trabaho, bigyan niyo sa staff niyo, kahit 3 staff yan, run mo yan, i-transcribe mo. Para pagdating ko sa hearing, alam ko kung anong pinagagawa nila. Hindi pwedeng, imagine mo, these senators
na pumupunta, hindi lang ito sa, dito lang sa Committee on Public Order, sa iba pa, na pumupunta sila, wala silang alam. Hindi nila alam kung umupo lang sila doon. Paano ka makikipag-participate sa interpellation, sa discussion, if you don't know anything? Ibig sabihin, your brain is useless. O you are being there because of na kamal-kamal ng kwarta ng bayan. Kawawa kayo. Worst government, sabi nga Nino. Ni Palangga. Berada, thank you. I love you too, Palangga. Diba? Oh. Ibig sabihin, ang daming stuff. Ipa-transcribe mo lang yan, oh. Sige, boy, girl, whatever. Transcribe mo yan kasi may... At saka dapat ang Senate hearing, hindi naman ina-announce yan, bukas may hearing tayo. Linggo. Diba? Ang next hearing is May 13. Isang linggo yan. Okay? Ano ba yan ibigay mo sa staff mo, ninyo? I'm talking not only to Jinggoy, but the rest of the bobo na mga senador at kongresista. Para alam mo, ahead of time, pupunta ka sa hearing, nabasa mo na, na-scan mo na. So, alam mo na kung ano yung istorya. Hindi papasok ka, magmamarites ka lang daw. O magkikipag-chismisan, chika-bum-bum ka lang. Paano mo maintindihan ang isang bagay na hindi mo alam? Magmumukha ka talagang syunga. At magmumukha kang dugyot. Ay, nako, giatay. Ngayon, ang sinasabi pa dito, na baka daw idinamay lang si Maricel. Ganyan. At si Marcos Jr., yun lang. Paano nga idadamay? Wala daw witness. Dahil hindi daw sinabi ni Morales yung informante niya. Sure nga, ba? Si Bato, at least, sinabi ni Bato na mag-jeopardize, at sinabi ni Morales na mag-jeopardize o mapapahamak itong confidential informante. Pero kung pilitin nyo talaga ako, baka labas ko na dito, kaya na baka gurgurin ni Lisa. Basta ang isa sa clue doon sa informante, nagtrabaho sa True Weight Gun Store. At ang tawag kay Maricel ay inay. Kahit paano pang deny ni Maricel, physically, nakikita naman na may epekto sa kanya. Kaya nga tinanong ni Bato, ni Senator Bato, actually, in fairness, di ba, nabuljak natin si Senator Bato. Nung first hearing, gigil na gigil talaga ako sa kanya. Kaya nga napatanong ako Sabi ko, nabayaran ka na ba ni Lisa? At galit na galit siya doon. Pero in fairness, dito sa succeeding mga interview niya, mukhang naman siya, at patas naman. Although may mga flaws siya nung unang hearing, nakabawi siya. Dito mamaya babasahin natin. Ngayon, yung tungkol kay Maricel na sinasabi na siya nga ay nasangkot noon sa pambubugbog ng kanyang dalawang kasambahay. Doon pa lang ang dami ang dami. Doon din may problema din si Senator Bato na kesyo nanginginig na nga si Maricel, ganun nga. Artista yun Senator Bato. Ako kaya ko umarte ng ganyan Your Honor, nanginginig po ako. Artista, best actress Wala, hindi ko nga po alam kung bakit ako nandito. Naguguluhan po ako kung bakit first time ko lang po sa Senate. Naguguluhan ako, Terry. Ganun-ganun ako doon. Wala naman niyo ako Terry. Ay, kadyutahan. Alam niyo, when I vlog about, sabi ko, maging kaya si Maricel Soriano, maging siya na kaya ang superhero. That was, sinabi ko yun, kinonsensya ko siya. Pero wala pala siyang konsensya. Kinonsensya ko siya para sa taong bayan. Pero syempre, wala tayong magagawa. Gusto niyang aminado naman siya, nalulung siya sa mga, sa masamang kapalaran, di ba? Nalulung sa masamang bisyo. Tingining-ining, di ba? Kaya may tilililing. May tililing na mga, ambot sa inyong lubot. Alam nyo, everyday ako nagagalit, but we have to laugh. And, Anyway, dinadamay pa si Maricel dito, sabi ni Jinggoy. At saka si Marcos Jr. No! Paano siya idadamay? Witness nga na buhay si Morales na siya ang nag-conduct ng investigation. Ito Mr. Estrada Ito, sasabihin ko sa'yo sabi ko nga hindi tayo magkaaway. Pero kung ganyan ka, kaaway ka ng bayan. Redeem yourself. Patunayan mo. Pero actually, nagwagi na tayo
the fact na na-interview to, at inamin ni Maricel Soriano na siya ay nakatira sa 46C, Morales is also, we are already, winning dito sa na ito. Pero just for the heck, para i-extract natin, para yung pag-extract ni Lisa ba sa mga bata doon sa Turkey. O, balikan natin. Ito, Mr. Estrada, makinig ka kung a-attend ka. I don't know, baka hindi ka na umattend. Pero kung alam ko, nakikinig ka dyan. Hindi ka dapat bias. Binigyan ka ng tsansa ng taong bayan. Alam mo, hindi ka binoljak-boljak dati eh. Kasi binigyan ka ng chance eh. Okay? Sama may mabuti kang nagawa, may pangit kang ginawa. It's the same thing kasi there's no perfect. Alam mo, yung si Daryl Yap na yan, nandiyan ba yan? Oh, ikaw, Daryl. Ang biglang inaaway si Daryl. Alam mo, kasi pinromote mo yan. I think may post siya. Ikaw, Daryl Yap. Ha? Pinromote mo yan si Jinggoy. Ano sabi ko sa'yo? Kahit i-post mo yung text ko sa'yo. Ano sabi ko sa'yo? Alam mo, kaya hindi ko na boljak yung dati. Kasi pinromote mo. Binigyan ko ng benefit of the doubt. Na baka naman gumawa ng kabutihan at saka the fact na unity team yan. Diba? Inday at saka Marcos. Kaya, ba't ko naman boboljakin kung gustong gumawa ng gusto ng gumawa ng kabutihan? Kaya I message Daryl. Kaya ikaw, Daryl, sabi ko, you are free to unfriend me if kung ayaw mo ng daldal ko. Kasi, friend ko naman yan, pero hindi pa kami nagkita niyan in person. Sabi ko, sinabi ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, hoy, sabi ko, dahil sa'yo, sabi ko na gano'n, hindi ko na boljak yan, pero I have to speak up. Sabi ko kay Daryl, kailangan malaman ng tao ba, hindi pwede na, dahil si Daryl ay pinromote ka, takot na ako mag-boljak-boljak. I am for the truth. May nakita ba kayo na binoljak-boljak ko yan? Wala. Kasi, unit team nga eh. Pero ngayon, no more unit team. Diba? For the Filipino people. Kaya yan si Jinggoy, pasalamat pa yan kay kay Daryl. Ay, nako, ewan ko. Pero now, we have to speak up. Pero ikaw, sabi ko ng gano'n nga, ikaw, Daryl, dahil kaibigan mo yan, kausapin mo, ikaw nag-promote niyan. Sabihin mo, magpakitang gilas siya sa May 13. 13 eh. Magpakitang gilas siya at i-redeem niya yung sarili niya katulad kay Bato. Kasi sabi ko nga, kami dito mga tagapagmasid, tinitignan kami, hindi nyo kami pwedeng utusan o sabihin na huwag kayong tirahin or huwag kayong may magsalita, huwag kaming kumibo. Ang lagay ba, kayo lang ang pwedeng umatake kay Morales, tapos kami tahimik? No! Ikaw, Mr. hindi pala Mr. Direct, Daryl, kung nakikinig ka, kausapin mo yung sinuportahan mo dahil pinromote mo yan na magpakitang gilas siya sa susunod sa May 13. Aasahan ko yan dahil namin ang kababayan. Dahil kung hindi, makakatikim talaga siya ng hagupit na mga dila nitong mga na to. Last hearing na. Pero actually, I hope last hearing na yon kasi nga, napatunayan naman na sa pag-amin ni Maricel Soriano na address niya ang 46C. And in fairness naman, wala naman talaga si Maricel doon para litisin natin siya. Pero, you know what? Dapat na cross-exam siya kasi bawal ang gumamit ng ipinagbabawal na pulburon. Meron sila pananagutan sa batas kung ano man yon. Kaya dapat nga ma-extract, hindi lang in aid of legislation, mapiga doon, ma-scrutinize kung ba sila ni Marcos Jr., di ba? Ang mga questioning doon is not a closed-ended question. It's an open-ended question para mailatag mo yung mga katanungan. Di ba? Gaano kadalas, sabi nga ni Morales, dapat ang mga tanong, gaano kadalas pumupunta si Marcos Jr. doon? O magkaibigan na kayo? Hindi nga hindi nga na-prove yung relationship nila as what? Friends? Ka-classmates sa pulburon? Kasi, yun nga kay Senator Bato, may maganda kasi na nanginginig daw, yung mata naninigas. Nakita niyo yung aura niya. Kung naninigas yung mukha niya, at saka nanginginig siya, ang ganda-ganda ng ayos niya, in fairness, maaliwalas. Kung ikaw ay nanginginig ako, nagdugulan po kasi ako kung paano po ako nadamay dito. Diba? Mga ganon. Hindi nga po ako, si attorney ko na lang po kapag may mga legal implication, mga ganon-ganon.
Di ba? Paano siya nakapunta doon sa, nag-wheelchair ba siya doon? I mean, yun lang ang palpak mo doon, Senator Bato. But yung palpak mo na binibaby mo, investigador ka pa naman eh. Paano pag may inimbestigahan ka na police ka eh. Paano pag may inimbestigahan ka na nahuli na something sa isang tapos acting ako kunyari dahil ang grade ko ng acting ko ng college ako, flat ako, yan ang pinakamataas kong grade. Kunyari sabi ko, nakikinig po ako, giniginaw po ako, kahit pinapawisan ako, di ba, magaganon ako doon. Dito na po ako sa hospital para hindi ako mahuli. Yan naman I mean. At dabang na Maricel Soriano is an actor or an actress. My God, yun lang yung palpak nyo. Di ba nakita niyo mga acting 101? Yan ang mga artistang katulad natin. Kahit wala tayong pelikula, we can make our own film here. Di ba? Actually, bala ko gumawa ng ng indie film. I can do that. We can do that, right? Anyway, so yun lang yung palpak mo doon. Okay, Senator Bato, hindi ka perfect. Meron kang palpak, meron kang magandang sinabi. Okay, mamaya tayo sa magandang sinabi mo. Hindi pa pwede lahat ng pupunta doon. Paano ko si Ochoa pag ganun doon? Sabi ni Ochoa, yun, hindi po ako makapagsalita kasi punong-puno ko ng pulburon yung bunganga ko. Mga ganon. So, na-deceive ka, ka na? Naisahan ka ng mga jutang ginimes, right? Hindi pwede ganon. Para ma-verify mo talaga, dapat before, naginig-ginig, may doktor kayo dyan, may nurse kayo, di ba? Can you check her blood pressure? Mainit ba siya? Okay? Tingnan mo yung blood pressure niya. Tignan mo, may lagnat ba siya or what? Dapat, itastas muna siya Mamaya, sabi, tama naman si Senator Bato na pag natsugi siya o natumba siya doon, siya pa ang may kasalanan. No! No. Alam niya sa sarili niya kung siya ay may sakit. Dapat kung may sakit pala siya, hindi na lang siya pumunta. Di ba? So next time, Senator Bato, I'm not telling you what to do. But this is just my observation. As a critic, as an audience, part of the audience. Hindi ba pwedeng, na mga kriminal doon, ganun doon natin si people. Diba? Ganun, hi Louie, this is Lisa. Diba? Magawa kang porimaw doon. Anyway, tay. Okay. Well, okay yan. Si Jinggoy, ang grade mo, okay, si Darrell Yap, Senator Imong, si Darrell Yap. Si Amy. Nagsalita na ba si Amy? Wala. Sabi niya, Amy, may interview siya sa Net25, napanood ko nga pala, hindi daw niya ilalaglag yung kanyang kapatid. Wala ka nang maasahan, pero alam mo na, Senator Amy, na-judictus, pag-dindictus yung kapatid mo. Yan. Pero kung, naintindihan ka, sa kapatid mo yun Pero hindi ka pwedeng pwede kang mamili. At ang taong bayan ay meron ding kalayaan mamili. The fact na you are not telling the truth na ang kapatid mo ay pulboronic, ikaw nga ang lumuhod-luhod kay Pangulong Duterte, ayon sa aking informante, na wag nang isama si Marcos Jr., ang kapatid mo, dito sa narco list na ito. Yeah, Senator Amy, well, naintindihan kita. Kapatid mo yun Pero, ang kapatid mo at ang asawa niyang jutang ginimes, sila ay kinakawawa ang taong bayan, pinapahirapan, at sangkot pa ngayon sa kidnapping, smuggling, lahat ang kapatid mo at ang iyong insecuristang, cute na 4 ang layer daw, sabi ni Pebbles talaga yung liog niya. Alright? So, doon kay Jinggoy, yan si Jinggoy, sabi ko nga, gusto mo, mahalin ka ng taong bayan? Magsabi ka na ng totoo. Huwag lang sa personal agenda. We can love you. Senator Bato, we can love you as long as you're for the Filipino people. Nagkamali man kayo in the past. Diba? Tingnan mo si Marcos Jr. Diba? Nalagay sa Guinness Book of Record, World Record, ang kanyang pamilya. Kayo, mga Estrada. Si Gloria. Diba? Nandiyan pa rin kayo. Pero I know you guys are what? For vested interest. So now, that's the sad part of being a Filipino. The sad part of being a Filipino, our politicians are crooked to the highest iatay level. Sabi nga ni Baste, doon sa Maisog Rally, ang nararanasan ngayon, ang Pilipinas, sabi niya, eksaktong sinabi ni Palangga, ang dagway ng ating nasod, sabi niya, yang itsura ni Lisa sa Tanas,
ang dagway ng ating nasod. Ibig sabihin, ang larawan, ang itsura ng ating bansa ay ang itsurang kapangit-pangitan to the highest level ni Lisa Marcos. Dahil sa panggigipit, because of that interview, di ba? Parang interview siya ng third world country. Third floor, oy! Pamela, at saka, si Palangga. Si Pam. I forgot. Ano pangalan? Si Marlon. Okay? Di ba? Tapos sasabihin ni Jinggoy, ikaw, ano nakalimutan mo? Ganito, ganyan. Ako minsan nakalimutan ko yung pangalan. Gumago-bago lang nila. Pamela and Marlon. Sabi ni Jinggoy doon, ano nakalimutan mo? Ganyan. Tapos pagdating kay Francia, baby, at saka kay Maricel, tinanong ni, hindi mo man lang tinanong, Mr. Jinggoy, yung si Maricel, nung sinabi niya, hindi niya matandaan kung kailan niya ibinenta yung kanyang condominium. You know what? Yun yung mga moments ng buhay ng isang tao na hindi mo kakalimutan. Ako alam ko, ano yung mga moments, ano yung mga special sa buhay natin? Birthday, kamatayan ng mga pamilya, ng mga loved ones, anniversary, mga nabenta, nakabili ng mga kotse, ganyan-ganyan, napamanahan. Ako, tandang-tanda ko nga kung kailan ako napamanahan di ba? Mga ganon. Tanda-tanda ko kung sino ang mga nagpamana sa akin. Hindi ko makalimutan yon. Tanda-tanda ko kung anong buwan, anong taon ako pumunta sa Amerika. Kung tanda-tanda ko pa nga yung first chok-chok ko. Di ba? Para maiba lang. Gusto nyo malaman. October 26, hindi ko na sabi yung date. Yung year. Baka maano pa kayo. Baka maloka pa kayo ng bonggang-bongga. Anyway, punta tayo kay Senator Bato. Ito. Senator Bato. Okay? Hindi. Bago kay Senator Bato. Idugtong ko itong si Senator Amy nang nagpa-interview sa kay Alice Soto. Net25. First time ko lang napanood yun. Okay? Sabi niya, si Senator Amy, naluloka daw siya. Sana daw, wag daw haluan ng politika yung tungkol dun sa PIDEA leaks. Wala namang politika dun Yung mga ano lang nagpupolitika dun Alam mo, you cannot escape from politics because you are all politicians. Alam mo, nakakatawa kasi itong mga politiko din pag nagsasalita. Huwag na tayong haluan politika. Anong halo natin? Laro-laroan tayo? Bibibibihan? Ano ito? Lasing-lasingan lang? Huwag na politikan. Political! We are in the political arena, political discourse. So, stop that F-U-C-K-A, okay? Yung mga ganyang politika. Okay? Tapos sabi pa nitong, ano pa? Okay, ano pa sinasabi nila ng mga, wag natin pangalanan to mga interviewer. Bakit daw? Pangalanan na rin natin. Itong Ali at saka itong Karen Davila, na bakit daw ini-entertain itong mga ganito. You know what? 100 points ka doon, Senator Bato. Okay, asan sinabi ni Senator Bato? Okay. Ang sabi ni Karen Davila, ang tanong, bakit binibigyan pa ito ng platform or ng time dyan sa sa Senado na yan, itong hearing sa PIDEA leaks. Okay? Tapos bakit sabi ni Karen, bakit ito ay ini-entertain? Kasi itong witness na ito na mag-testify dyan. Sabi ni Bato, lahat ng witness dyan dapat, ang dapat bigyan ng ng panahon o bigyan sila ng kalayaan o ng karapatan para dinggin sila. Ang good points ka doon, Senator Bato. Palakpak, pak, kabog sa banga ka doon. Diba? Tama yon at sinabi mo doon na kung alam mo lang na hindi mo naman ang sabi ni Bato daw na hindi naman natin malalaman kung ano yung kanyang testimonya niya kasi ang point ni Davila, kesyo daw ay hindi mapangalanan ang kanyang confidential informant. Ilalagay ba sa peligro ni Morales yung mga confidential informant? Pero ako, bibigyan ko yun ng clue. Para pag pinilit niyo ako, lalagay ko na yung pangalan, bonggang-bongga. Pag-iisipan ko muna. Alright? Ngayon, mga palangga. Ngayon, ang tanong pa ni Karen Davila doon, bakit tinanong daw ni Bato, ni Senator Bato, itong pagbububog sa kasambahay ni Maricel? Good point ka na naman doon, Senator Bato. Ang sabi mo, alam naman ng tao yan. Sabi ni Senator Bato, with the action of Senator Bato, pero kami Bisaya niyan.
Alam naman ng tao yan, Karen. Sabi niya, nasa ano, gayahin ko kaya si Senator Bato. Alam naman yan tao, Karen, nasa balita naman yan. Hindi man yan sikreto. Na naman. Kasi, tinanong ko, kaya andyan man yan sa dyaryo. Dagdagan ko na lang, Senator Bato. Andyan man yan sa dyaryo. Sabi niya, kita naman yan. Tinanong ko lang na yung kanyang dalawang kasambahay, kung totoo ba yung balita na yun, na siya ay nasangkot doon sa pulburon o sa Coca-Cola. Okay? Kaya tinanong ko, andyan man yan. O, tama naman, good points ka na doon. Alam mo, may naalala kasi ako kay Senator Bato na very close to me, pero hindi ko na pangangalanan. Very close na, pareho the way na magsalita na close to my heart. Okay? Kaya, alam mo, sa totoo lang, pag nakikita ko si Senator Bato, naalala ko itong taong ito na very special dito sa puso. Hindi ko siya jowa. Okay? Pero special. Okay, next. Maganda sinabi sa Senator Bato, at sinasabi mo, ang tinatanong nung host nga, na bakit nga importante itong si Morales, at bakit nga si Bato ay naniniwala dito na ito ay authentic. Itong authority to op at saka yung pre-op. Actually, sabi ko nga, panalo na tayo. Kasi si Senator Bato, kaya sabi ko na jog-jog ba natin siya ng bonggang-bongga. Ganon talaga, politika no? Kaya huwag tayo balat sibuyas dito. Pero ngayon, pak-pak-pak! Pak-pak-pak! Talagang pakpakan lolo mo. Sabi ni Senator Bato dito, inamin ni Morales na siya ang pumirma. Number 1, sabi ni Senator Bato. Kasi siya yung witness, siya yung team leader, siya yung agent during that time. Pak-pak-pak, kabugga sa banga. At sinabi ni Senator Bato, number 2, sabi niya, inamin ng PDEA ang mga sasakyan ay organic vehicle at isang sasakyan ay sasakyan ni Francia. Pak-pak-pak na naman Senator Bato. Kapag gumagawa ng tama at nasa tamang pananaw, ikaw, o whoever you are, ang taong bayan, papak-pak-pak-pak sa'yo. Yeah. Kaya kung kami man ay, ngayong araw na to, bagsak kayo, you have to accept that. Then, pag-show off kayo the next time. Ganon yun. Hindi pwede magsasalta kami mga komentarista o kami ba ay mga kritiko o kami ba ay kami mga Pilipino na, gusto naming makita kung tama ba kayong landas. Dapat na gawin mo kaming motivation. Ganon yun Hindi yung magagalit kayo sa amin. Yung iba, ipapagurgur kami. Katulad kay Lisa Sanas at kay Marcos Jr. Galit sa amin, gusto kami papatay. Galit kay Morales, gusto ipagurgur. Gagapang na mga taong gusto magurgur sa atin. So, kaya nga tayo may demokrasya ako nga, minumura-mura din dito ayun, yung mga palangga ko, love na nila ako. Ganon ang demokrasya, hindi, kung ako ba'y katulad ni Lisa, lahat nagmura sa'yo, papagurgur natin. Tignan si Pangulong Duterte. Takot na mura kung ano-anong pinaggagawa sa kanya since 2016 hanggang sa matapos ang kanyang termino. Cool pa rin ang lolo nyo. Shout out kay Pangulong Duterte. Nagsalta na naman ng gurgur doon kagabi. Ano sabi ni Attorney Vic Rodriguez? Balik tayo doon sa may isog. Dahil pinigil, kinuha yung permit, binawi, laban-bawi, pinaglagyan ng mga traktora, ng mga truck, yung People's Park, yung Freedom Park ba yun, ang tawag doon? Then lumipat sila sa People's Park, Sinat na panggigipit, ng panahon ni Duterte, ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, then, Executive Secretary Kuting, kahit pandemya, lumabag na daw sila ng protocols ng pandemic Kasi may ECQ and whatever Q yung nakaraan na yun. Ng pandemic, pero walang nanggipit sa kanila. Ano yung message ni Attorney Vic doon? Ibig sabihin, nung panahon ni Duterte, kahit lumabag sila sa protocol, hinayaan sila, hindi sila ginipit. Na wala namang COVID-COVID ba? Wala namang ganon. Pero bakit itong waka ng inang Marcos Jr. at ang asawa niya, si Tambalos at lahat ng mga bangag, ginigipit ang mga rally? Yan yung point natin. Kasi nababangag na sila at natataranta sila, umiikot na rin ang kanilang mga tumbong, ipapagurgur tayong lahat, pati mga rally ninyo ipapagurgur, kasi takot sila sa boses ninyo. Yan ang katotohanan. Balik ako kay Senator Bato. Parang hearing lang. Ayoko mawala. Okay? Number 3, sabi ni Senator Bato, not a generated as sabi niya, not AI. Sabi, hindi yun AI. Hindi man yun AI. Sabi, sinasabi ng PDEA, na kiniklaim ng PDEA, hindi man yun AI, kaya may puncher man yun. At saka fastener.
Mga ganon. Doon pa lang panalo na tayo eh. Dapat na siya ang committee, siya ang chairman ng committee. Panalo na tayo doon. Kaya may puncherman, di ba, from the folder. Tapos sabi ni Senator Bato, therefore, I conclude that the pre-op and authority to op documents, sabi niya, ay authentic. Oh, ang sabi ng mga hitad, ng mga interviewer, ng mga syongabels, hindi, sinabi na naman ng PDEA, wala naman daw doon. Paano nga sabi ni Bato? May dumukot nga, may mandurukot, baka si Lisa ang dumukot. Oh, di ba? Pero one day, lalabas ang, I hope, looking forward. Tangay na nyo, baka mataranta kayo, mga giatay kayo. Anyway, good points ka doon, Senator Bato. Oh. Dapat pakpak na rin ako sa iyo. Kung pinakpak kita, pakpak na rin. So, huwag ka na magalit. Hindi ba kita kaaway? Di ba? Ganun talaga. But ganun pa man, mga kapalangga. So, malinaw pa sa sikat ng araw. Oh, by the way, bigla ko naalala. Doon sa rally, sa Senate hearing kahapon, napansin nyo nung binabanggit ni Morales ang tungkol sa bribery na may tao na kumausap sa kanya na binabanggit ang pangalan ni Lisa at nung James Kumar, certain James Kumar, di ba, na siya ay humingi kahit anong gusto niya, hinihinaan ng volume. Hoy, yawa mo ha? Diha sa Senado ha? Sinong in charge sa sound system? Palunok ko talaga sa yung sound system sa inyo, yung mga mikro-mikropuno na yan ha? Bakit nyo hinihinaan pag binabanggit ni Morales na si Lisa Araneta Marcos ay nakikipagsabwatan ayon sa nakarating na informasyon kay Morales na kay James Kumar at doon sa certain Picoy na siya ay wag na lang tumuloy doon sa hearing na yon at mag-aas na lang o tutulungan na lang siya financially o kung anong hingingin niya at ang joke nga daw niya ay loto. Kasi alam, subconsciously, di ba? Alam yun yung nasa niya subconscious na yung tama ng tama sa loto na loan better eh. Kaya nasasabi yan ng tao na loto, joke, di ba? Joke na ganun. Papunta na tayo sa bribery. Okay, this is really exciting. Ngayon, mga palangga, anong mga eksenang kaganapan? Ha? Ano pa dito mga sinabi ni Senator Bato ba? Okay. So ito pa, ang mga eksenang kaganapan. Ang sabi ni Senator Bato, tama ba? Isa doon sa mga katanungan, ito sa akin. Kaya nga dapat mapaamin o talagang ma-cross-exam. Actually, mali kayo dyan kayo mga senador kayo. Ito lang mali kayo. Ito, bubugbugin ko na naman kayo. Ay, nakinig kayong mga juang-juang kayo. Kung hindi ka juang, hindi ka juang. Kung hindi ka bugo, hindi ka bugo. Lagi niyong ini-insist, this is an investigation in aid of Jutang Gininang legislation. Question ko sa inyo, bakit ba kayo nag-iimbestiga? Ang sabi ninyo, in aid of legislation, para kung mayroong i-improve sa batas, kung may mga loopholes, kung may mga pwedeng i-amend, pwedeng gawing batas, Diba? Yan ang sinasabi ninyo. Bakit ayaw nyong i-extract, scrutinize to na si Maricel ba at si Marcos Jr. ay gumamit ng pinagbabawal na gamot o pulburon, white powdery substance? Hindi ba dapat managot sila? Kasi bawal ang magpulburon, sumingot. Hinuhuli nyo nga yung mga maliliit. Tapos itong senador at itong artista na nasasangkot, palalagpasin nyo because you are what? You are just doing the hearing in aid of legislation? Then patatakasin nyo yung mga sangkot? Wala man lang ako narinig. Although, sinabi ni Senator Bato sa interview niya na pwedeng, may tinitignan siya na pwedeng magkaroon ng or magkakakaso ng obstruction of justice or graft and corruption practice. Tama yon. Pero bakit doon sa hearing na yun, wala man lang gustong pumika kay Maricel, paaminin na yun na siya talaga, noong 2012, ay kasama na si Marcos Jr. Walang nag-cross-exam. You know what I mean? Wala. So, ibig sabihin,
gawa-gawa lang tayo ng batas, tapos yung mga adictos benedictos katulad ni Marcos Jr., takas, o makawala sila. Yung gusto nyo lang huliin, yung mga maliliit na mga tambay dyan na biktima ng kadyotahang mga kongresista o mga senador, presidente, first lady, na nakikipagsabwatan sa mga polvoron o drug lords, kaya nasisira ang kinabukasan ng ating bayan. Ilabas ni Morales CCTV na aregluhin ni Kumar at Lam. Kulong, sabi ni Boljon. Good point! Bigayin natin si Morales. Morales, sir, if you're watching, baka naman. Baka pwede mo, total, inamin mo naman sa Senado na binabanggit ang pangalan ni Lisa, ilabas natin ang bonggang-bongga. Ilabas mo na yan. Huwag nyo nang patagalin yung mga conversation na yan. But ngayon, mga kababayan, balik ako dito kasi gawa-gawa kayo ng batas. So ano yun, naglalaro lang kayo dyan? Nagpipitikan na kayo ng mga itlog nyo kasi laki ng butike? Mga walang bayag, lampayot. Yang si Lisang Bartek. Yung Gorgor, Bartek. Mga giyatay. So, seriously, see that, mga kababayan, kung may mga bata-bata ba dyan nanonood sa akin, mga 18 anyos ba? See, nakita nyo, mga palangga ko, gawa-gawa, hearing, in aid of jutang ginimis na legislation, tapos ayaw niyang panagutin ang mga lumabag sa batas. Katulad ni Marcos Jr., kung siya sana ay na-raid, di ba? Allegedly, sumingot ng pulburon, di ba? Allegedly, si Maricel. So, ayaw niyong panagutin yung mga taong ito na nasasangkot. Ang gusto ni Jinggoy panagutin, ang gusto niyang ika-character assassinate, si Morales na hindi naman sumingot ng pulburon. Ginawa lang yung trabaho niya as investigating agent in 2012. It just so happened na siya yung nakapirma doon. Nung inilabas ko yung dokumento, kailangan yung lumabas kasi nag-worry siya, baka daw may lumabas na informante. Tapos bilang senador, si Jinggoy, akusahan pa, nasabihin, ikaw, ganon. Tama ba yan? Isip kayo? Mga giatay. Tama ba yan? Okay. Ano gagawin natin sa mga senador na to? I-wipe out natin silang lahat. Palitan natin. Diba? Kung pwede lang, pwede natin palitan yan. So, again, may problema pa tayo dahil sa Smartmatic issue naman sa election. So, ganito kalala ang problema ng taong bayan. Kahit gusto man natin mag-elect ng matitinong tao, si Juan, si Pedro ng Barangay 101, 102, na may kakayahan, qualified to be a senator, mas magaling, mas matalino, mas may pagmamahal sa taong bayan. Hindi tayo maka-elect dahil kasabot din ni Lisa Panas ang Smartmatic. But we'll go there. Not, si Atty. Glenn Chong ang eksperto dyan. Okay, balik tayo dito. Ay, hindi pa pala balik. Okay, anong title natin? Kalahating milyong offer ni Mekos Pulboronic. This is exciting. Mga kababayan, yung sinasabi ni Morales na si James Kumar, na sinasabing inuutusan ni Lisa Marcos na allegedly daw, well, sabi niya, naka-record doon sa CCTV niya, na inuutosan ni Lisa, di ba, nabanggit ang pangalan, Lisa Araneta Marcos Lam, code name niya Lam, yun ang tawag sa kanya Lam Bartek. Okay, inuutosan ni Lam Bartek. Para makapag-comment ng mga palangga. Okay? Na inutusan daw si James Kumar through this Picoy, okay? Kinausap si Morales na pwedeng aregluhin na lang, In February 2023, last year, lingid sa inyong hindi lingid. I think lingid. Lingid sa aking kaalaman, ito palang James Kumar ay inoperan ako. Si Sasba nandito. Sas, andyan ka ba? Can you comment? Pwede kang pumunta sa live. Okay, tignan natin. Okay, tignan natin baka na si Sas at saka si Pebble sa Lakera. Okay? Anyway, comment lang dyan kung dyan palangga. Okay, ganito. Kalating milyon, not 500 million, ha? Yung ngangabels ko minsan, nagiging Bartek din, tapos ni Lisa Lambartek. Okay. Pebrero 2023 last year. Nasa Japan ako. Nagpakyut-kyut ako doon ng bonggang-bongga. Alright? Okay, this is my story about Japan. 19, 20, 22. But anyway, 5 days dapat ako sa Japan. Ang lola nyo, di ba, Okay, ang lola Maharlika niya pumunta ng Japan nang walang
Kasi ang bakuna ko isa lang, Johnson & Johnson. One lang, wala na. Ayun, bakit ako nagpabakuna? Dahil sa kajotahan ni Marcos Jr. Yan, kasalanan ng hayop. Kasi sobrang pambubudol mo. Dahil nagpabakuna ako dahil sa'yo. Alam mo yan. Alam mo yan, Lisa. Nung umuwi ako ng Abril. Okay, dami yung kasalanan sa akin. Okay, healthy naman ako so far. Okay. So, pumunta ako ng Japan. Hinarang ako na quarantine ako for 2 days. 2 days. Yeah, I think 2 days. 2 days or 48 hours. Anyway, na-quarantine ako ng bonggang-bongga kasi wala akong booster. Okay? So, nag-check-in ako sa hotel ng bonggang-bongga. Hindi nyo alam, pero nagbablog pa rin ako. Naka-quarantine ako noon. Hello, ba't kung matasabihin? Ayun ko lang binuking. Na-quarantine ako. So, for 2 days, 5 days na naman kami sa Japan. So, nasayang yung 2 days ko ng bonggang-bongga. 2 days or 3? I think 3 days. Whatever. Okay? Ngayon, mga palangga. Maria Charissa, thank you. Okay, si Palangga, si Marie Chris Gobrin, thank you Palangga. Okay, na-quarantine ako. So, that's, I think, the next day, rumampa na kami sa Japan. February 21, 2023, I will show you evidence. Habang nagla-live selling kami sa Japan, kasi yung kaibigan ko, okay, may mga kakontak-kontak doon sa mga, mga ala-alahas. Shout out kay Letlet at saka kay Remy, kay Palangga. So, yun ang business nila, nagla-live selling sila. So ako, join. Alam niyo yun, di ba? Oh, mine, mine. This is 2 karat, 3 karat, chuchu, nagaganon kami. Hanggang sa may nag-pop up sa cellphone ko na certain, okay, David Bowie na, okay, pinuso ni Sase, na bibigyan daw ako ng ₱250,000. Alright? Bibigyan kalahating milyon. Ang cheap naman. Diba? Chipanga. Kaya kitang tapalan ng kalahating milyon. Huwag ka maniwala. Joke lang yun. Napamaniwala kayo. Daming manghingi. Etos lang yun. Okay? Konting yabang lang tayo ng konti. Sila ba pwede magyabang? Okay. Anyway, eto na. So, itong kalahating milyon na ito, in-offer ng bonggang-bongga sa akin ng random person na hindi ko naman kakilala. Alright? Hindi ko siya kakilala. Ngayon, mga kababayan, minessage ko kay Sas at saka kay Pebbles Talakera. Okay? Ngayon, eto na mga chika. Hinahanap ko ang picture dito yan. Okay, hinahanap natin ng bonggang-bongga. Alright? So, nandito, nakasave. Okay, ng bonggang-bongga. Ito na. Okay? Pinost ni Sas. Ito si David Bowie. Okay, ito Pinost siya ni Sas. Ayan. Nakita nyo yan? Napakita ko yan. Yan yung picture na yan. Ayan si James Kumar. Okay? Pero ipapakita ko siya. Okay? Mamaya na yan. Pakita ko lang yung ebidensya. Yung date. Hindi ko kilala si James Kumar. Okay? Hindi ko siya kilala sa buong okay. February 21, 2023. Ayan, nakita nyo tong date. Sinend to sa akin nang nag-message sa akin kung sino ang gustong magbigay ng kalahating milyon. Habang nagla-live kami, sabi ko pa nga Actually, tinake down kasi nila yung Maharlika ko Tsaka Maharlika Bojaquera, nando doon Hinahanap ko bago tayo mag-live. Ang sabi ko, bakit naman ako bibigyan? Ano yan? Suhol? Sabi ko, sino yung magbibigay? Live yun, habang nasasalta ako. Kasi lumabas sa sa message, di ba? Habang nag-live kami, lumalabas, Miss Maharlika, may gustong Indian community na tutulong sa iyo. Ganito, ganyan. Sabi ko, Indian community, ano bang ginawa kong kabutihan sa Indian community? Although I did not say anything bad about Indian community. Basta bibigyan daw ako ng kalahating milyon. Kaya, yung nabitawan kong salita during that live, sabi ko, ano yan, suhol? Sino ba yung mga yan? Pero actually, nag-engage ako dito. Tapos sabi ni Miss Marica, bibili kami ng alas. At itong ano na to, itong taong nag-message sa akin, nag-mine pa nga. Oh, yung mga nakapanood ng live na yon, nag-mine pa 25,000 worth na alas. Hindi naman binili ng yawa. Hindi tuloy nakabenta yung mga kaibigan ko. Okay, here. Ito yung date ng picture. Okay, ito yung papakita natin ng bungay. Ayan, February 21, 2023. Ayan po, yan binessage sa akin, yan po siya, sabi ganon. Yan yung magbibigay daw. Ayan, Manjinder James Kumar. Ayan, sinend yung picture kasama si Lisa. Okay, pakita ko sa inyo na February 21 yan. Okay? Okay. Ayan ayan, picture. Gagalawin ko para maniwala kayo ng bonggang-bongga. Ayan. Ayan yung mga alahas, nakita nyo? O yung mga binenta-benta namin. So, nagsasabi ang lola din ng totoo. February 21, yan may message sa akin. Then, ito,
O, sinend sa akin yung mga picture na ayan, kasama si Lisa. Ganyan, ganyan, ganyan. Pero during that time, binuboljak ko na to si Lisa. Kaya sabi ko, putang ina, kaibigan to ni Lisa, soul to. Diba? Soul to. Yun ang sa mind. Kaya ang nasabi ko during the time, soul to. Para makita ko sa inyo ebidensya na nasa Japan ako, nasa Japan Laboratory Tech. O yan, nagbiga din kami dyan ng mga palangga ko. Ayan, kaibigan ko. Ayan, February. O, nagiga-iga kami dyan. O, ayan. Anyway, so yun. 22 na yan eh. Okay? May message ako. Kaya nga itong message, pinost ni Sas, ito ang nakalagay. Okay? Sabi ni Sas, attempted bribery last year from someone claiming to represent James Kumar. Pinost ni Sas. Kaya nga nag-post ako doon, sabi ko, baby girl, live na natin. Kaya lang hindi ako available kagabi. Okay? Sabi nung nag-message sa amin, I hope you can also protect our anonymity. Oh, ito mo, February 22, nakita niyo yung date? 2023. Okay? O, ayan ang sabi sa amin. By the way, the Indian community wants to send you token of appreciation, 500,000 cash dahil fans and supporters mo daw sila. They like your passion and advocacy to our country. You can use it sa mga social and humanitarian activities. Allergic ako sa mga ganyan. So sabi ko, budol to. Kaya yan ang nag-usap-usap kami. Nag-send kami, kahit sa Japan ako noon, chika-chika kami ni Sas, pare-pareho kaming sinendan. Tapos may ginamit pa to Sas na ito, ang sabi ni Sas, when Morales named a certain James Kumar, it sounded familiar, and indeed, he is. Last year in February 2023, after I spoke against EDCA, David Bowie of Star Image, ayan, natandaan ko yan, Fam was so insistent on having a meeting with me that he attempted to bribe 2 of my friends to convince me to meet with him. I didn't talk to David Bowie, sabi niya, Sas. But this guy also message, ako nga, Boljakan, tinaga ko ni Sas, and Pebbles, Maharlika shared to me the message sent by David Bowie. And ayun nga, Bowie said he is representing James Kumar and willing to give 500,000 pesos. At sabi niya, attached is the message David Bowie sent to Maharlika. O, di ba? Which she also shared to me at sabay-sabay kaming kinontak. Ayan, sinend ko kay Sas. Ayan ang message si Sas. Okay, ayan o. Ito pala. Ayan. Basahin nyo na kay Sas. Okay. So, itong Bowie na ito, and may conversation nga doon sa dati kong page na tinanggal ni Lisa. Gusto pa niya makipagkita sa akin sa Japan. Tama yung so, parang sounds like scary. Ba't may ipagkita? Hindi ko na ito kilala. Pero I don't have any knowledge kay James Kumar. Hinalungkat ko lang to dahil nga si Sas nag-post. Sas, thank you. Palangga, baby girl. Sabi ko, shit, sabi ko, oo nga. So, binalikan ko yung mga pictures. Sabi ko, pero yung pinakita sa akin, itong sinend sa akin, itong 2023, I just brush it off. Wala akong pakalam, sino ba yung James Kumar na yan? Pero, mga kababayan, na-meet ko na pala si James Kumar. Di ba sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, sa Okada, noong umuwi ako dahil dito sa ni Kuting, sa kanyang inauguration. Yeah, at inauguration. I'll show you. Pakita natin picture. Kaya sabi ko, putragis, namimit ko na pala itong mga ito. Malay ko ba? Sa dami-dami ng tao, tatanungin ko ba, uy, kidnapper ka ba? Uy, rapist ka ba? Uy, snatcher ka ba? Siyempre, pag in-introduce sa'yo, ay, sabihin mo lang, hi, hello, this is Chucho. Pero hindi ako nag-pay attention kung sino yung mga tao yun. Sa dami-dami na makilala mo dun sa mga ganong event, isa-isahin ko pa ba yun? Ililista ko ba, markahan ko, ito si Kumar to. Titignan ko nga to, isi-CI ko nga to kung anong pinagagawa nito. Diba? Hindi mo gagawin yan. So ito, mga kababayan, alright? That was 2022. Okay? 2022, di ba? Pumunta tayo ng bonggang-bongga. Okay? So May, I think that was June. Alright. Lingid sa kaalaman, talagang laging kailan na ganun si Kuting? June 30. Okay. Lingid sa kaalaman na inyong mga palangga, ay na-meet ko na siya. Yung pala, talaga namang lagi siya nandoon sa mga mga bagay, mga eksena. Okay? Not June. Okay. Na-meet ko na siya doon sa, ito na. Ayan, nakita ko siya. Independence Day, July 4. Okay. Alright. So, that's sa Dacork, sa Okada. Okay? Ngayon, eto na siya.
ang lola nyo. Alright. July. Oh, ito. July. Okay, July. Okay, this is 2022. Pumunta kami sa court. Okay? Court, yung kaya, kung saan nagsisingot si Lisa. Alright, ito na siya. Ngayon mga palangga, okido. Nakamit ko na pala ito ang si Kumar sa Okada. Alright, ito na siya. Bonggang-bongga. Ay, si Sas, ayan, nung nabudol pa kami. Dami kong pictures, mga hitad. Okay? Ang daming pictures na talagang magpapatunay sa inyo na ang mga pangyayari ay talagang nagtutugma. Okay? Ang mga pangyayari ay nagtutugma sa mga bagay-bagay sa buhay. Alright. So, na-meet ko na siya dahil pumunta nga ako sa Okada. Na-meet ko siya ng isang common friend namin at dinala ako doon sa Okada at sa isang table kami pero hindi kami magkatabi. Alright? Hindi kami magkatabi ng bonggang-bongga. Pero kaya nga, siya ay talagang napapaligiran na siya ng mga politiko. So ako naman, wala naman ako pakalam kasi budol na budol ako ng mga time na yun. Malay ko ba kung sino yung mga taong, ipinapakilala sa akin. Diba? I really don't know. So, go with the flow. Ito na siya ng pinaka-bongga. Right? Diba? Ito, mga memories na mga, nakikita ko yung mga memories na mga pangit na, sa katauhan. Nakakalungkot lang pag nakikita mo yung, yung mga nambudol sa'yo. Mga nambudol. Ayan, ang dami talaga ng budol, mga palangga, na bonggang-bongga. Alright? So, ngayon, itong James Kumar na ito, ay talagang napapaligiran na nga siya talaga na doon siya lagi sa mga politiko. Okay? Sa mga politiko na kung saan ay what? Okay? Maaring ka-business partner niya o kung ano man ang kanilang mga eksenang kaganapan. Ito nga, talagang nag-over. Okay? Na dumaan doon kay Bawi na yon na gustong magbigay ng 500,000. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang katsipan naman itong mga eksenang ito.